afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong nagkat. So today is July 2026 at tayo ngayon ay papunta yan sa may innovative Packaging Industry Corporation sa T. Santiago po yan, Valenzuela, Viente Riles, Valenzuela, at dadalhin po natin sa may SM North EDSA sa may North EDSA, Go Hotels pala, Go Hotels North EDSA sa may Veterans Village Project 7, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya ng po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balitan talaga yan. So with the permission of the court, I'll submit where I am. Permission granted, and any other senator judge who wishes to submit the written explanation in regard to the twin orders may do so. Senator Judge Marcos and Legarda are both raising their hands, so the same applies to them. Submit. Senator Judges Marcos, Legarda, and Villar Camille are manifesting that they will be submitting their manifestations in regard to the twin rulings of the court, and the same is allowed and will be made part of the records. For the information of the court, yes, Senator Judge Pia Cayetano is recognized. What is your pleasure, ma'am? Mr. Presiding Officer, I'll just make a short manifestation because The lady may proceed. Alan's written submission might be so long, it might just be easier for me to make my own manifestation. Para tumawa naman kayo guys, sobrang seryoso natin. But it is a serious topic. Very simply, Mr. President, personally, on the issue of the dates for the submission of the what was it, 2007? 2007 to 2026, and the term of the Vice President in question is 2022 to 2026. My humble position is, and I'm cognizant of the case that was cited by the prosecution. I also found that my own research, the presiding officer used it in the justification of the decision. I understand that. Dali mo siyang intindihan. Ang sa akin lang naman, Innovative. in the interest also of considering the rights of Innovative personal po. trial, we could have considered starting at 2022, and if there's more than dun pa lang, it already shows that unexplained from 22 to 2026. Patay tayo dyan. This is a comparison of video exhibits filed by the prosecution. Since this was received only last Friday, the court was not able to act on it on their requested dates. Court therefore sets this to July 21, tomorrow at 9 a.m. So notice is given to both parties for this purpose. Likewise, the court is in receipt, the presiding officer rather, as well as the Senate President, of a letter of manifestation signed by Senator Judge Marcoleta, citing a rule in the era of impeachment trial and wanting his vote to be considered. Chair, the presiding officer of this court will not act on it at this time, but instead, since we will be resuming next week, will be referring this matter to the Senate as a legislative body.
given that it's the Senate that will be amending the rules to allow participation through a vote. Because apparently, as pointed out by Senator Judge Marcoleta, during the Estrada impeachment trial, a rule was adopted, she are confirming, that allows the Senate President to provide a mechanism by which a senator who cannot vote under any unavoidable circumstances to cast his vote on any matter. But since this infringes upon the rules of the impeachment court, this matter should properly be taken up by the Senate as a legislative body. And whatever decision the Senate will have as a legislative body, the court shall implement it. But let it be placed on record that personally, once we are convened as a Senate as a legislative body, I'm inclined to agree with the suggestion of Senator Marcoleta. For as long as there is no suspension of our event. Yes, Senator Jacinta. I'm not objecting that at this point in time, just as an additional information. I think Senator Estrada elevated to the Supreme Court the denial of the Sumigan bias to allow him to attend. But will you also refer my previous manifestation that as a court, also Kaya bayaran ko lang to, sir. Sir. 332. Huwag na kayo mag-index, sir. Ha? Huwag na kayo mag-index. Hindi mo nagmamalit. Grabe traffic siguro. Sige, sir. Okay lang. Hindi na ba ako kay sir? Grabe Hindi na. traffic ngayon, sir. Kung mag-index kayo, sir, kaso di na namin mahatian. Ha? Hindi na kita mahatian kung mag-index kayo, sir. Yan lang kasi yung bayad ng ano. Oo, wala tayong magagawa. Pero, opisina namin eh. wala tayong magagawa. Sige, ayos lang yun. Okay. Pero sa iba, kung alam niyo, sa iba, kung hindi mag-i-inlex, kakansin na yun, automatic. Ano na? Sa iba, kung hindi mag-i-inlex, sasabihin, automatic kakansin na yun. Pero ayos lang, yung trabaho namin yun. Okay, sige. Sige, sige po. Ingat po, thank you. Take care. ito po ay kulay na kailangan natin. Sapagkat ito po talaga natin mapapatunayan yung sinasabi nating public trust. Pero, meron din po kasing napakahalaga yung tinatawag na equal protection of the laws. Sangayon po sa Artikulo 3, Section 1 ng ating Konstitusyon, Bill of Rights, na nagsasabing hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sinang tao ng hindi mapakaaral ng batas. Ipagkaitan ang sinang tao ng pantay na pangangalaga ng batas. Ang mga pamantayang ginagamit natin ngayon ay dapat pareho rin ipinatutupad sa lahat ng impeachable officials, ano man ang kanilang pangalan o posisyon. Hindi ko po makakalimutan ang naging pahayag ng dating Senadora Miriam Santiago dito mismo. Siya po ay isang huwes at ginagalang na propesora ng batas. Ang sabi niya, constitutional analysis is a technical field. Ang pagsusuri sa konstitusyon ay hindi isang sining. Isa itong technical na larangan. Hindi po dapat ito ini-interpret ng basta-basta o kailangan may due process. Nung una ko pong narinig kanina, ay paliwanag po ng ating Senator Judge Alan Peter Cayetano, tinanong sa prosecution kung ganito rin ba ang ginawa nila noong may impeachment kay Presidente Bongbong Marcos. Napakalinaw po na ang sagot nila ay hindi naman sila nagtanong, hindi sila nagsaliksik kung paano ginagawa nila ngayon sa pangalawang Pangulo. Ay, Ang akin po lamang, makatarungan ba na hindi parehas ang trato natin dito? Dapat sana parehas. Kaya po, ang inihiling ko sa atin, total naman, lahat naman kayo ay sumang-ayon na sa freedom of
pamantayan natin, ibibuksan na natin lahat ng bank records natin. Ano? Lahat na. Tayong lahat ay buksan na natin lahat. Para mapakita sa taong bayan na wala tayong kinikilingan dito. Ito ay oras na para samantalahin natin ang pagkakataong ito na ipasa yung FOI. Kasi kung ganito, na parang meron tayong tinititigan sa tinitingnan, hindi maganda ito para sa taong bayan. Tandaan po natin, pantay-pantay tayo sa harap ng Diyos at ng batas. At hinihingi ko po sa inyo na ilagay sa record ang aking pagtutol sa ruling na ito. Maraming salamat. For the record, there is a pending bill as well requiring all public officials filing a SALN to execute a waiver in favor of relevant government agencies together with their SALN on top, in addition of the FOI bill filed by the Honorable Padilla na tinatalakay din po natin sa ngayon. Before proceeding on one more matter, may I inquire from the lead prosecutor, someone from the panel of prosecutors, who their intended witnesses will be for tomorrow and Tuesday? Sorry, tomorrow and Wednesday. Forgive me. Your Honor, our intended witness for tomorrow is Attorney Melvin Matiban, the NBI Director. And for Wednesday, Your Honor, it will be Marivic Pareja of the Legislative Archive Office of the House of Representatives, Your Honor. And on Wednesday, the bank officials? In addition, Your Honor, but considering that we only have Tuesday and Wednesday for trial, but after Marivic Pareja, we will also be presenting the two land bank officials, Your Honor. Yes, because we issued a subpoena at testificandum against these two bank officials to attend tomorrow and Wednesday. Yes, Your Honor. So for the information of the two bank officials, if they are listening, they may simply attend the Wednesday trial, not the trial tomorrow. So the subpoena indicates tomorrow and Wednesday. Would that be okay, counsel, for Yes, the Your Honor. panel for prosecutors? Lead prosecutor, rather? Yes? So Attorney Melvin Matibag tomorrow, and if at all, Ms. Marivic Pareja and Ms. Marivic Pareja, the two bank officials on Wednesday. Counsel for the respondents, ma'am? Good afternoon, Your What is your Honor. pleasure, ma'am? May I be recognized, Your Honor? Yes, ma'am. This is regarding what matter, ma'am? Just two administrative matters, Your Honor. The Please, first ma'am. one with respect to the motion to send conference for the transfer of markings and comparison of video exhibits. We would also like to request that the respondents be allowed to also mark additional documents at that point in time tomorrow. In effect, we're asking Also, the may I same latitude. Yes, Your Honor. In fact, some of the documents that we intend to mark tomorrow will be also our copies of some of the listed items in this motion, Your Honor. Of course, that motion already made by counsel for respondent is hereby granted. The respondent, in similar fashion to the prosecutor, may also mark or change the markings or mark any pieces of evidence they wish to do so in order to facilitate the trial. So, Thank you, Your Honor. And just to place in record the additional marking of evidence and whatever transfer of markings that the prosecution will do tomorrow is without prejudice to Section 3, Administrative Matter Number 2026-001 of this impeachment court with respect to the guidelines for the conduct of the pre-trial conference, which explicitly states that the marking is without prejudice to any questions on admissibility, relevance, etc., Your Honor. that is the understanding, counsel, yes. And the second The matter, chair Your confirms that. Second matter, Your Honor, with respect to the earlier ruling given by this court on the two requests for subpoena, Your Honor, defense requests for certified true copies on that ruling, Your Honor. Thank you. Chair will address that. It will be included in the journal. However, the journal will have to await the manifestations to be submitted by any senator judge who may agree or disagree with the ruling
be able to approve the journal tomorrow, although we will do as best as we can. But as soon as the journal is approved, we shall make it available. But the TSM can be made available perhaps by tomorrow. Thank you, Your Honor. That's all, Your Honor. Your Honor, may I make a short manifestation with regards to the order of presentation, Your Honor, earlier mentioned by the prosecution? Of witnesses? Yes, Your Honor. Subject to the limitation mentioned by Senator Judge Allen the other week, if you remember. Yes, Your Honor, I understand. The lady may proceed. We are maintaining the presentation of NBI Director tomorrow, that is Tuesday, July 21. And then following the NBI Director, Your Honor, will be the two land bank managers in the person of Violeta San Constantino of Shaw Branch Manager and Anita Camposano of DepEd Branch Manager. As to the presentation of the Legislative Archive Officer, we will be determining the appropriate time when to present her, Your Honor. So the court recalls or withdraws the earlier statement that the two bank officials may appear on Wednesday. The subpoena stands, therefore, requiring their appearance to respond to the subpoena at testificandum tomorrow, July 21 and July 22. Confirm, Your Honor. So noted. Any other matters that any of the parties wish to raise? There being none, since we did not have a break, trial is hereby adjourned until July 21, Tuesday at 2 p.m. Report ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manny Carpio maliban na lamang doon sa dalawang kumpanya, ang JTC Group of Companies at ang Bigimong Philippines Corporation. Ito ay binasura ng Korte. Limitado rin ang subpoena sa peso-denominated account at hindi kasama ang foreign currency deposit. Samantala, pinayagan din ang subpoena sa BIR record sa Vice Presidente at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2021 para sa pagbuo ng financial baseline. Pero nilinaw ng Korte na kinakailangan muna ng presidential clearance bago formal na maipresenta ang mga tax records na ito sa paglilitis. Samantala kanina, balikan ko lamang bago nangyari yung diskusyon at yung pagdedesisyon ng presiding officer na higit 20 minutong pinagdebatihan ng Senator Judges ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla. Umikot na yung manifestation ni Padilla sa kanyang sagot sa Office of the Ombudsman kung hindi naman rin hindi niya pagsumite ng counter affidavit sa kasong obstruction of justice. Ito ay kaugnay ng di umano'y pagpulong niya sa pagtakas ni Senator Ronald Mato de la Rosa noong May 14. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Julius Henry Valdezza, na ihain ng counter affidavit noong July 9 ng 4:40 p.m. Napasok sa deadline ng Ombudsman. Ganun pa man, pinalaga ng ilang senador ang pagtalakay sa usapin sa loob ng impeachment court. Sinabi nga ni Senator Judge Erwin Tulfo na hindi oras o yung impeachment court ay para lamang sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte at hindi para sa ibang mga bagay. Pinagtanggol naman ni Minority Leader Alan Peter Cayetano si Padilla at iginiit na mahalaga ang integridad ng korte, specifically ng Senator Judges. Samantalang inuupahin ni Senator Vicente Soto III na sa regular session na talakayin ang nasabing usapin. Matapos nga ito ay nagsimula na ang pagtatanong ng mga Senator Judges. Una na rito, si Senator Joel Villanueva nalilinaw kung paano magdedesisyon ang impeachment court hinggil sa usapin. Sumunod namang nagtanong si Senator Tia Cayetano na inilambing ang antas na pagiging invasive ng subpoena sa search warrant sa pagkakat ng ebidensya. Samantala, kinumpara naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang investigasyon sa Vice Presidente sa na-dismiss na impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mababang kapulungan. Sa nakaunang nakapirma lang natin yung magiging line-up ng testigong haharap sa impeachment court para bukas at sa Wednesday. At dahil inaasahan nga na dapat si Atty. Melvin Matibag ang tatayo bukas. Pero kanina nung ating last na monitor, baka may pagkakaiba doon sa nasabing schedule check. Okay, ilang tanong lang po, Angela. Ito, dahil nag-decide na ang presiding officer, si Senator Jesus Cordero, yun na yung maging decision dyan. Kailangan pa bang pagbotohan ng mga senators among themselves tungkol dito? Tungkol dun sa BIR
facts or ano na talaga yung naging desisyon? Sir, ruling na nga ito, no? So ito na yung pagdidesisyon. Pero kanina naririnig na rin natin na magkakaroon or ang ilang senador, specifically si Senator Alan Peter Cayetano and even Senator Pia Cayetano, meron silang mga ibang contest or decision doon sa mga pagbabago pagdating doon sa nasabing ruling. Yung ruling kasi ay composed of different factors, no? So maraming may mga bagay na saang-ayon ng lahat ng senador, may ibang bagay naman na hindi. Kaya for now, hihintay natin kung ano yung mangyayari at magiging senyales ng impeachment court kung ano ang gagawin pagdating doon sa mga pagkukontest ng iba pang senador. Check? Kumbaga yung ruling, Angela, ay final, pero tama, kailangan may approval pa ng ating Pangulo. Tama? Tama ba yung rinig ko? Tama, Jeff. Kung ipipresenta na ito sa korte bilang ebidensya ay kailangan ito kailangan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Check? And kanina may mga sinabi na, nag-object ba or kumontra pa ba ang prosecution tungkol dun, di ba may mga hindi sinalay na mga companies? Nag-object pa ba ang prosecution tungkol dito? Check, pinabasehan natin yan kanina pero medyo nawalan lang tayo dahil standby na tayo. Pero so far, ang narinig natin klarong mga may contest ay yung senator judges. Pagdating doon sa ilan sa mga ruling, doon nasa nasabing ruling ni Presiding Officer Cheese Escudero. Pero pagdating sa prosecution, I think magbibigay rin sila ng hiwalay pang pahayag sa ilang sandali lamang sa pamamagitan ng press conference. Check? Okay, huling dalawang tanong na lang, Angela, yung tungkol tomorrow. Di ba dapat na sa article 4 pa rin tayo tomorrow or dahil bakit na bago hindi na ba si Director Manimat yung available bukas? Checking pa tayo sa final schedule yung magiging or hindi ko napatayo sa witness stand bukas. No? Pero tama yan. Kung si Attorney Manson Matibag pa rin ang tatayo bukas sa witness stand, siya na nga ang huli at nasa Article 4 pa rin tayo bukas ng impeachment o yung grade 3 sa pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Si Attorney Manson Matibag na yung huling testigo para sa article na ito. Jeff? Okay, medyo nagtakala ako kasi parang kala ko ay sigurado na si Director Manibag tomorrow. Pero ito nga, sabi mo nga, inaalam mo ba yung final? So, nagtataka lang ako kung nagkaroon ka ng last minute na changes o biglang hindi naging available itong NBI Director or wala namang sinabi tungkol sa availability. So far, Jeff, no, wala pang klarong dahilan or narinig lang naman natin kanina no, na pinag-uusapan ng prosecution at ng senator judges yun ang tatayo dahil ilan sa or kaugnay ng bank records na yung mga susunod na testigo no, mga if I'm correct, you know, ito ay mga empleyado or mga kawani ng land bank at iba pang ahensya na concern nga din na pagdating doon naman sa susunod na articles of impeachment kapalakayin ng Senate Impeachment Court. Jeff? Okay, sige, maraming salamat, Angela Babad, live mula sa Senado. Tatalakayin ng prosecution ang lahat ng apat ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon sa kanila, dapat malaman ng taong bayan ang lahat ng ebidensya para ilagpas ang katotohanan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Pascuales, exclusive. Sa kasaysayan ng Pilipinas, 5 opisyal na ang na-impeach ng Kongreso. 2 dito ay tumatak. Dating Pangulong Joseph Estrada at former Chief Justice Renato Corona. Nahinto ang impeachment trial ni Estrada noong 2001 matapos mag-walk out ang mga prosecutors dahil hindi pinayarang buksan ang second round envelope na naglalaman ng mga secret bank account niya. Nag-contribute ito ng EDSA DOS People Power Revolution. Kaya napalaya si Estrada sa pwesto noong January 20, 2001. Sa kabilang banda, 8 paratang naman ang hinaing laban kay Corona. Ngunit 3 lang ang ipinagsimpa ng prosecution bago nilang pusang bitawan ang natitirang 5. Natapos ang 5 buwang paglilitis sa legal na paraan at hinatulan si Corona ng Senado bilang guilty noong May 29, 2012. Kaya siya ang kauna-unahang opisyal na natanggal gamit ang impeachment court. Ni Vice President Sara Duterte naman ang kauna-unahang opisyal na na-impeach ng 2 beses ng Kongreso. Ayon kay House Prosecutor San Juan Representative Isabel Zamora, nais ng prosecution ay presinta ang lahat ng 4 na articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Gusto din namin ipakita ang evidence doon sa ibang articles. Of course, lagi namin pinag-uusapan lahat doon, no? Kung ito ba yung next, ito ba yung witness na to ay
kasunod ng pag-aarap ni NBA Director Melvin Matipag bilang panghuling witness sa Article 4 o ang grave threats na iniinit ni Zamora na dapat mabilis lang matapos ang pagtalakay ng ebidensya ni Matipag. Alam namin hahaba ang kanyang pag-upo sa witness stand dahil sigurado kami may mga magtatanong. Your Credential. baka credential or baka sa podium sa investigation. May paalala naman si Zamora sa mga senator judges. Sila po ay inihalan na buong sambayan ng Pilipino or majority of it. So pakinggan nila ang boses ng taong bayan at Pagkatapos ng pagtalakay sa Article 4, nakatagda na ng bukso ng talakayan sa pagpresenta ng prosekusyon ng ebidensya ng Article 2 na naglalaman ng natiwalay may paliwanag o kasunyaman ng Vice-Presidente. Ako si Christian Bascones ng PRT News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Muling itinagil ng prosecution panel na fishing expedition lamang ang apela nilang isabina ang financial documents ng Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil may matibay na kasihan na nagpapakita ng paglabas o paglabas ng pangalawang Pangulo sa Article 1 ng impeachment complaint o unexplained wealth. May umaarangkadang balita, sinayon ni Tiburcio. Kinakailangang mailatag ang kabuuan ng financial picture ng isang pampubliko opisyal para madetermina kung meron ba ito unexplained wealth. Yan ang itinunto ni House Prosecutor Representative Shell Jokno sa oral argument sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kataas-taas ng hukuman at ang dahilan kung bakit kailangan mabulat-lat ang mga bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente. Limitado kasi ang SALN para malaman ang opisyal na pera at ari-arian ng isang opisyal. Ang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba itong hukuman ang evidence na yan kung siya po ay inadmisible. Ginamit na rin halimbawa ni Jokno ang corona impeachment kung saan ibinuto ng Presiding Officer Senator Juan Ponce Enrile na kinakailangan ng sabina para magamit ang dokumento sa impeachment. For the purpose of determining accountability based on the power that is expressly given by the Constitution. Ang aming pong paniwala is that confidentiality cannot trump accountability. Inilatag din ni Jokno ang ultimate fact sa paglabas ng Article 1 gaya ng naipong di mapaliwanag na yaman na dito maulagi sa ligan na kinikita ng bise. Kabigo ang sapat na initira ang kanyang SALN at kabigo ang mag-divest ng kanyang indirect na negosyo na panungkulan siya bilang bise. Dahil dito, may bisihan at hindi kasi expedition ang hiling ng prosekusyon na isabina ang financial records ng Vice Presidente. Ako, sina Yomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Ibinalik ng palasyo kay Senator Alan Peter Cayetano ang paglalarawan nito kay NBI Director Melvin Matibag bilang minion. Sabi ng Malacanang kung hindi siya tapos sa investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games, walang dahilan para magdalagiti siya. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. May talaga ang mga yun. So, Kinalaman ng palasyo si Senator Alan Peter Cayetano matapos itong inarawan si NBA Director Attorney Melvin Matibag bilang isang karakter sa animated movie na Despicable Me. Sabi ni Sino Cayetano, nasunod-sunuran lang sa ninawag ng mastermind si Matibag. shoutout sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin Dominion. Sa ating pagkakaalam, ang 30 milyon ay wala naman sa listing. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senator Alan Cayetano, kung magsulong at manira ng iba. And hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon. Sa bilyon-bilyong pera o pondo na naibigay dito sa ito. Hindi naman po siguro siya magdadala. Kaya naman po niya siguro itong pilik-pilik. Tao na rito, ginusto ni Cayetano ang isa sa mga investigasyon ng NBI sa mga issue sa pondo ng 2019 SEA Games na inasasagutan niya kung buwelta din ang Malacanang sa mga pangalang ng senador na inaaraw ni Colonel Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakala niya noon sa 20 pisong
ayuda. Pero hindi ito uandar, hindi ito umusad, kaya naninigilan pa. Kalimitan kong Pangulo, si Paulo Marcos Jr. sa mga panahon na ito. Ayon sa palasyo, ang dapat sisihin ni Cayetano ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang gumawa ng budget na yan ay panungan pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral. Dagdag ng palasyo, bukas ang administrasyon sa anumang panukalang makakatulong sa taong bayan. Dapat ito man ang pag-aralan ng mahigilang mga panukala para hindi mailagay sa alanganin ng pondo ng bayan at hindi mapako ang bitawang pangako. Mula sa Malacanang, ako si Christian Vasconez ng PRC News, nagseservisyo para sa Pilipino. Nakahanda si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makipag-ugnayan ng National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Dizon ang nooy pinuno ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng sports facility sa New Clark City. Aniya, malinis ang kanyang konsensya at nakahanda siyang sumunod sa sapina na maaaring ilabas ng NBI. Nanindigan din siyang maayos at world-class ang pagkagawa ng mga nasabing pasilidad. Sabi ni Dizon na dismiss na noong 2021 ang mga inihaing reklamo laban sa kanya at ito pang opisyal patungkol dito kaya kampante siya na sa kalalagasan ng investigasyon. Sa pagkakataong ito, makakausap natin si journalist and professor Danilo Araw ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication. Magandang gabi, Professor Araw, and welcome back po sa Arangkada Balita. Yes, magandang gabi Ninya at Jeff. Salamat po sa invitasyon ito. So, ngayong pinayagan na ng Senado na buksan ang bank record ni VP Sara, magiging game changer ba ito sa impeachment trial ng Vice Presidente? Definitely game changer in the sense na malalaman sana ng publiko yung katotohanan. Ibang usapin yung pumayag dun sa actual na paglalahad ng mga datos. Ang iniiwasan natin dito, baka mamaya puro executive session yung mangyari at hindi malalaman ng publiko ano ba yung nilalaman ng mga dokumento, whether these are bank records, transaction receipts, na magpapatunay na may discrepancy dun sa gastusin at yung yaman ng mag-asawang Duterte or Carpio. So yun yung kailangang pantayan pa rin. So hindi tayo dapat maging kampante na porke nakikita natin na victorious itong decision ay magpapatuloy na ito. Kaya yung pagbabantay ay kailangan pa rin po. So, hindi porke pumayag sila na isapina itong mga bank records na ito ay makita sa publiko. Maaari pa na itong closed door. So, hindi natin makikita, no? Yung Danilo. Sinasabi ko, it's not a guarantee na makikita ito ng buong bansa. Katulad yung napapanood natin sa impeachment. And also, we're expecting na he will sign. Kailangan pa ng approval ng presidente, hindi ba? May mga opinion na nagsasabing hindi na kailangan ng approval ng Pangulo kasi on one hand, bakit kailangan pa ng imprimatur ng mismong Pangulo at ang impeachment court, di ba dapat may independence yan mula sa Malacanang. Minsan yun din yung nakapagtataka, masyadong ginagawa nating bureaucratic yung proseso. Kung ang impeachment ay totoong political exercise, and there should be some liberality sa usapin ng interpretasyon kasi tayong lahat naman hinahabol natin dito yung transparency and accountability kasi hindi naman forever dapat magtago sa usapin ng data privacy or anumang privacy related issues yung pangalawang pangulo o kahit yung mismong asawa niya kasi hindi naman sila mga ordinaryong mamamayan at seryoso usapin itong sinasabing misuse and abuse of confidential and intelligence funds, pati na rin yung allegations of ill-gotten wealth. Simple lang naman ang tanong, kung walang sinatago,
bakit kailangan pang pigilan yung pagbubukas ng mga importanteng dokumentong ito. And Professor Aro, ganito na ano masasabi niyo sa nagiging kumbaga pagtitimon ni Senator Chis Escudero dito sa impeachment trial? At kanina medyo mabilis naman yung naging decision niya. Hindi na siya nag-resort ni partner na nagkaroon ng botohan pa at siya na mismo yung nag-decide. Ano po ang reaction niyo tungkol dito? Apparently, yung kapatid na Cayetano at yung iba pang mga senator judges na wala ko lahat yung pangalanan, they're apparently playing to the camera and they're playing to a certain crowd na hindi naman ito yung mas malawak na mamamayan, hindi yung mga taga-suporta ni Duterte at kahit kay Vice President Duterte mismo. They're there to please certain people or one particular personality. Sana iwasan yon kasi as a senator judge, you're supposed to comport yourself in a manner that would be befitting your uniform or your robe for that particular matter. Sana naman may objectivity na oobserbahan, hindi yung parang nagiging running joke na nga yung ilang senator judges, hindi mo malaman kung sila ba ay judge o abogado para sa isang kanto. So sana conscious yung magkapatid na Cayetano with regard to the public perception na nangyayari sa kasalukuyan. Huwag lang silang umasa doon sa perspektiba ng isang kampo, dapat tingnan din nila yung magkakaibang perspektiba para ma-realize nila na may mali sa kanilang ginagawa at sa kanilang actuation mismo. Pero Professor, kumbaga, satisfied ba kayo sa performance ni Senator Chis Escudero bilang isang presiding officer ng impeachment court? Okay, magandang tanong yan. Yung satisfaction can be measured only with the benefit of hindsight. Sa ngayon, dapat wait and see ang pagtingin natin. Mahirap mag-conclude na mahusay ang kanyang ginagawa. Baka mamaya ma-audit na naman yung nakaraang taon. So let's not forget everything that happened the previous year nung may mishandling na nangyari sa impeachment, mainly because of the way he handled or mishandled the impeachment proceedings in the past, kaya nandun pa rin yung pag-aagam-agam. At saka syempre, parang nakaamba pa rin yung posibilidad na kailangan din niyang managot dun sa ilang akusasyon hinggil sa questionable campaign contributions ng nakaraang halalan. Hindi porke siya yung presiding judge sa kasalukuyan sa impeachment trial ay hindi na siya, ay ligtas na siya dun sa ganong klaseng aligasyon. So yung mga bagay na yon dapat conscious tayo na may mga posibilidad na mangyari pa rin in the near future. Kaya kung babalikan natin, sorry po kung medyo napapahaba, yung usapin ng absolute number to convict and to acquit, yung 16 and 9 as the magic numbers respectively, kailangan i-rethink po talaga yon kasi nandyan yung malaking posibilidad na may iba pang madadagdag na mawawala dun sa coercive power of the Senate. Opo. At sa pagpapatuloy nga po nitong impeachment trial, napansin-pansin po na may mga senador na tinalakay ang sarili nilang mga pinapaharap na issue kesa sa mag-focus po sa kaso ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyo dito? Tingin ko tama lang that they be put in their proper places kasi tama naman na aksaya ng oras yung pag-uusapan yung sarili samantalang ang inaakusahan ay hindi naman sila yung subject ng impeachment trial. Ngayong araw lang ginamit ng isang senador yung plataforma para lang sabihin na may mali dun sa naging kahayag ng ombudsman hinggil sa kaso niya kasi nagpadala raw siya ng kanyang counter affidavit. Yun nga lang, hindi pala registered mail. If I'm not mistaken, stamped mail yata yun So, I don't know bakit nila pinili yun. Samantalang yung door-to-door delivery, pwede naman gawin ura-uraga, nagtitipid yata sila ng mailing expenses. I don't know. So, yung mga bagay na yun, these are side issues. Para sa mga tao na involved, para sa kanila, importante yun. Pero when you look at the bigger picture, hindi siya kasing importante ng impeachment trial. Kaya ang pakiusap natin sa ilang mga senator judges, huwag sana silang magkaroon ng tinatawag na main character complex. Yung feeling nila, sila lang yung nasa sentro ng mundo. Hindi po totoo yun. Opo. Pero bakit nga ba ngayon lang uli nag-bring up itong pagkakasangkot ni Senator Ala na
Peter, dito sa, ano man yan, sa SEA Games, syempre, hindi natin na maiwasan na questionin yung timing po nito. Tama po kayo, may dahilan para questionin yung timing. Yung official na pahayag syempre ng NBI, lalo na yung mismong director, ay ngayon lang nila nakuha yung ebidensya o yung impormasyon. Talagang questionable yung timing. Kaya lang, these particular people like Cayetano had it coming na rin kasi habang malaking question mark yan mula pa noong 2019, it will come back to haunt them. Nagkataon lang na ngayon. In other words, whether nangyari siya noon, whether nangyayari siya ngayon o mangyayari sa susunod na hinaharap, it's really bound to happen. Para katulad din kay Marcoleta, yung questionable campaign expenses niya, 2025 elections yun, ngayon nabi-bring up at ngayon ay nakakulong na siya, although mainly for plunder. So mas nangyayari yon for various reasons, and the fact na yung ilang mga senador ay nahaharap sa iba't ibang klase or forma ng kontrobersya, whether campaign expenses, questionable campaign donations, flood control, LRT project, or savings, overpricing, whatever, they had it coming. Nangyari kasi yon dahil may kinasangkutan sila in the past. Prof, araw ang sinasabi nyo, kumbaga kung kami anomalya, well, dapat lang naman na imbestigan. Actually, itong 2019 SEA Games nga, ay talaga kumbaga sinasabi nga long overdue na rin. Ang isa pang actually partner, Professor Aro, na hinihintay ko maimbestigan na yung Dolomite Beach, di ba, kung tutusin. May mga questionable na ano doon, ano ba masasabi niyo po? At saka yung flood control. Oo, Tama po kayo, kasi nga ang panawagan naman ng maraming mamamayan, lahat ng sangkot ay dapat managot, whether now or in the past. Kaya yung sinasabi ng ilang mga DPS na dapat na usibin din si Marcos Jr. is a valid point. Pero may conscious effort naman in the past na mag-file ng impeachment laban kay Marcos Jr. Pero yun na nga, walang nangyari. Pero hindi naman porque walang nangyari ngayon, give up na yan. May mangyayari pa syempre sa mga susunod na linggo. At sa mangyayaring state of the nation address ni Marcos Jr., yung paniningin sa kanya ay magpapatuloy pa rin. Kaya ganun yung dapat nating pag-isipan. And on hindi naman personal note, but on a related note din, for the record, Contra Daya, nag-file din naman ng complaint sa COMELEC, not just against Marcoleta, but also against Marcos Jr. and Duterte for questionable campaign donation. Kasi may mga contractor na nag-donate kina Marcos at saka kina Duterte. So hanggang ngayon, pending pa rin siya sa COMELEC. Kaya yun lang yung kailangan kong linawin at least sa isang kampo na nagsasabi na napaka-selective ng justice sa kasalukuyan. At least in the case of Contra Daya, lahat ng sangkot ay pinipilit namin patagutin subject to certain logistical constraints. Kaya nga masinuna namin sina Marcos at saka sina Duterte, bagamat marami pa rin questionable yung kanilang mga campaign contributions at yung mga nakuhang campaign donations. Prof, uling tanong na lang po mula sa akin. Alam ko si partner Ninya may hindi tanong pa. Pero yung tanong ko po, Prof Araw, nababalik tayo sa impeachment nga kasi ito yung nakikita natin. Nakita niyo naman yung manner ng pagtatanong kanina ng mga senator judges. Naniniwala pa rin ba kayo na magiging atas sila eventually pa nagkaroon ng botohan? Kumbaga nandun pa rin yung hope. Yung hope natin ay nasa public pressure. Hindi pa masyado sa mga senator judges. Hanggat nandyan yung publiko na kayang i-pressure at kayang mag-advocate for change, talagang may mga senador dyan na mapipilitang pumoto ng kontra sa interest nila. Kaya nandun tayo umaasa. Kaya ang panawagan natin sa publiko, ituloy lang yung panonood, yung pagmamadya, at sama-sama nating i-pressure yung Senado na bumoto ayon sa ebidensya at naaayon sa empirical na datos na ibinibigay ng iba't ibang panig hindi dito sa impeachment. So, pakinggan yung sinasabi ng prosecution, pakinggan yung sinasabi ng depensa, at pilitin yung mga senador na bumoto ayon sa katotohanan. At ayon na rin sa interest ng nakararami. Kasi ang habol natin dito, transparency and accountability. Hindi dapat mawala sa lugar yung
pagpapalagot sa mga kamalian. Oh, and huling tanong na lang po, Professor Araw, kahit maiksi lang po. Prof, ano pong advice nyo or tips sa media ngayon na nagko-cover at nagmamatsyag ito sa impeachment trial, no? So, paano kaya nila ito lalo na gawin maintindihan ng taong bayan? Kasi puro legalities, baka tayo nalulunod na sa katakot-takot na legalities at mawalan ng atensyon. Mabor, hindi mo ba? Ang pinaka-practical, ituloy lang yung live report, no matter how boring and long-winding it may be. Kung kailangan ma-preempt yung ilang mga programa, sana ituloy pa rin. Huwag sanang magsawa sa live report kasi mahalaga po yan. Ikalawa, tama ka, Ninya and Jeff, let's make the uninteresting interesting. At pag-uusapan na yung mga numero, yung mga statistika, saka yung mga termino sa accounting, dadagdag yan sa mga legal terminology, magiging boring po talaga yan. Kaya kailangan ipaliwanag dito sa publiko sa paraang maintindihan talaga ng masa without trivializing the issue. Mahalaga po dito ang sa Pilipino, hindi natin pinatatamaan yung mga news media organization na mga Inglesero, na mahilig sa wikang Ingles. Pero just this once po sana, gumamit tayo ng sariling wika para mas maintindihan po tayo. At syempre sa mga naguulat, patuloy lang yung pagbabantay, patuloy lang yung pag-uulat ng mga seryosong bagay. Kung may mga sigawan, iyakan, o anumang drama dyan sa Senado, pwede namang iulat yan, pero ayon sa konteksto kung bakit nangyari yung iyakan at sigawan, huwag na natin sana i-sensationalize pa. And of course, last point, yung fact-checking, huwag po natin kalimutan yan. Kung hindi porket senador ka, lahat ng sinasabi mo ay totoo. So, kailangan fact-check din po. Alright, ako, maraming salamat, Professor Araw. Maraming salamat. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ang dami nang nangyayari sa umpisa. Pagkaanin natin ang diskusyon dyan. Nagpagasta ba ang lahat? Ano ba ang opinion mo? Kalma. Pag-usapan natin yan. Tingnan natin, anong kanilang tanong dyan? Ama, sinasagol mo to na. Kasama dyan, makapagalit ko. Anong state mo? Lunes at Wednesday. Alas 4:15 ng hapon sa TCMM Radyo Patrol sa Israel. TCMM Terminal at PRTV Prime Media. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, bawat minuto, may diyasahan, naman tayong tatawid yan at test for ourselves. Yes, asking yung P9 alas 8 ng gabi sa July 23 sa PRTV Prime Media. posibleng tumistigo si dating Senador Richard Gordon sa pagpapatuloy ng paglilitis ng Sandigan Bayan First Division sa Formally Scandal. Tumayong chairperson si Gordon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisimula ng investigasyon noong 2021 sa umunoy maanumalyang transaksyon. Hindi na nadiskubre ang kahina-hinalang paglipat ng mahigit 41 billion pesos sa COVID-19 response funds mula Department of Health patungo sa Procurement Service, Department of Budget and Management. Kasalukuyan ng nililitis sa First Division ng kasong graft laban kina dating DOH Secretary Francisco Duque III at dating DBM Undersecretary Christopher Lloyd Lao. Nakatakdang ganapin ang susunod na pagdinig sa Korte sa August 8 kung saan inaasang ihaharap si dating Senator Gordon. Ito muna sa tanggapan ng MMDA ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counter flow sa EDSA busway nitong Huwebes ng gabi. Ang naturang traffic enforcer na diskubreng nakainom pala. Yan ang umarang kadang balita ni Lester Aler. Wala na po ng problema sa Umarap sa opisina ng Metropolitan Manila Development Authority ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counter flow sa busway nitong gabi ng Huwebes. Hindi ka siya. Makikita sa video na ito kung paano sinalubong ng traffic enforcer na nakasakay sa motorsiklo ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa White Plains.
Comenias pa ang enforcer at nagpumilit na makadaan, pero matras din ito ng mabanda ng driver ng bus. Ayon kay MMDA Traffic Enforcement Group Director Attorney Vic Nunez, lumalabas sa investigasyon na nakainom ng mga oras na iyon ng 52 anyos na enforcer na kinilala na traffic aid at empleyado ng ahensya sa loob ng mahigit 20 taon. Apparently, base dun sa video, mukhang nakainom yung aming enforcer. So, kasi hindi niya na pagtanto kung siya ay sumasalubong pa. Napakadelikado yung kanyang ginawa. Umami naman ang suspect na nasa impluwensya siya ng alak na mga oras na iyon matapos dumalo ng birthday party. Nang makatagap naman siya ng tawag mula sa kanyang asawa na mayroong medical emergency ng kanyang PWD na anak. Kaya, nakita po ako, ang panahon na po yan. Lapat po yung aking pag-ibig. Nagkarat na po ako. Hindi po nakakalain na pa rin naman po yung napagod. Nahihirapan po yung anak ko dahil po kasi ganyan po. Labis naman ang paghingi ng tawad at traffic enforcers sa nagawa nito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi nila kukonsintihin ang nangyaring insidente. MMDA will be drawing the full force of the law. All the books will be divided administrative discipline. Dagdag pa niya na posibleng maharap sa reklamong grave misconduct at madismiss sa servisyo ang traffic enforcer. Magkapilan na lang siya kung sa tingin niya masyadong harsh ang magiging parusa. Pero bisa ating nakikita mga facts of the case, may misconduct talaga na dismiss at deserve isang parusa. Sa ngayon ay naglabas na ang MMDA ng show cause order laban sa 10 na traffic enforcer at hinihintay na lang ang magiging sagot nito. Ako si Nestor Aler ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino. Naghahanda na para sa US Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos ang matagumpay at makasaysay niyang kampanya sa Wimbledon. Itong nakarang linggo lang naging booked and busy ang 21-year-old Pinoy tennis pride matapos ang sunod-sunod na appearances sa Pilipinas. Bilang world number 29, nakatuon na ulit ang atensyon ni Ayala sa hardcourt swing bilang preparasyon sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon sa US Open. Unang lalaban si Alex sa star-studded Bugadala BC Open sa Washington, D.C. mula July 27 hanggang August 2. Nakatakda naman silang magtimang ulit ni Venus Williams para sa doubles category matapos ang pagtatanggal nila sa Bad Homburg Open noong grass court season.
ang nawawala sa sunod-sunod na drone strike ng Russia sa Ukraine at takal marami na rin. Ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinatigan ng impeachment court ang hiling ng prosekusyon na isabina ang ilang bank records ng pangalawang Pangulo. The request for subpoenas directed to the concerned banking institutions covering that House of Respondent, Attorney Nancy Scarpio, separately or jointly, the partners of the lawyers and the 19 listed corporate entities is granted. The plans are ordered to submit to the clerk of court the documents on July 30, 2026 at 9 a.m. with the attendance of parties and counsels. The subpoenas granted shall apply only to peso-denominated accounts relevant to Article 2. Foreign currency deposits are excluded absent the written consent of the respective depositors. The subpoena directed to the Anti-Discrimination Council covering respondent Attorney Manasseh Scarpio separately and jointly with the respondent, the partnership of Scarpio lawyers, and the 19 listed corporations entities is granted. Abangan po ang detalye ng balitang pagkakalapit. Sa video, ang sumpukan ng dalawang motorcycle taxi driver sa Martinez City, ganda kung ano ang bureau sa pagsilig kanina ng isang rider pero pinipili ko ni Christopher Ixon. Nakilado sa mga residente ng barangay sa Pagkakul ng Martinez City noong magpapapos at magpapapos sa kalsada ang dalawang motorcycle taxi rider noong Sabado ng gabi. Nagtambuno pa ang dalawa at bumagsak sa kalsada at doon na naawat ng mga tao. Hindi pa naman po kami naglilihis. Nakita po namin, yun, nagsungkukan na sila. Eh, papayarong po sa misiba na hindi naman po wala po sinasabi si Kuya. Papayarong po niya yung babae. Umawat siya para wala nang bumbugan. Sa viral video, kita ang pagsugod sa nakaasyon ng motorcycle taxi rider na rider na naka-orange na agad umalis sa lugar. Basta sa investigasyon ng Marikina Police, bago ang sundukan, sumingit ng lina ang rider na naka-orange. Biglang may nagsabi ko sa kanila sa kanilang dinadaanan na Sir, go ahead na rin dyan, ha? suspect na Make it faster, sir. biglang Because we're not allowed to ng kalsada yung ating drop here. Okay, sir. complainant or Make it faster, sir. biktima sa kayo kanyang Make it na babae. Nagkaroon po ng Okay, good. konting pagtatalo po. Nagkaroon na po ng suntukan pag nakikita po natin, sir, dun sa na-i-upload po na video po nila na salita rin din accordingly yung suspect ng mga hindi magandang salita dito sa ating biktima. Sa follow-up operation, na-aresto ang suspect sa barangay Balantay. Tukoy na rin ang pulisaan sa Pangalaki na kasama ng suspect na sumatak din sa biktima. Ayon sa Transport Station Office, pagkakaliwanagin nila ang dalawang motorcycle rider. Napanood ko po yung video na yan, kaya po agad po akong nag-instruct po sa team namin ng intelligence division para po makapag-issue po ng show of order dun sa mga taong involved dun sa bugbugan na po na yun. Bibigyan po namin sila ng due process. After po ng hearing, magkakaroon po kami na ng resolution kung ano po yung magiging final na mangyayari po sa kanila. Dalawa lang po yan. Mahaba-habang suspension o marirevoke. Nasa kusudian na ng Marikina Police ang suspect na inireklamo ng biktima ng physical injury at malicious mischief dahil sa tinamong mga sugat at pinsala sa kanyang motorsiklo. Christopher Ixon,
ABS-CBN News. Sugatan ang isang bata matapos masalpok ng motorsiklo sa Mandurriao, Iloilo City, Huwebes ng gabi. Sa dashcam video na isang motorista, tumatawid sa kalsada sa barangay Hibawang, Norte ang biktima, kasama ang isang pang bata. Maya-maya, nag-counterflow ang isang motorsiklo at nabundol ng biktima. Tumilapon ang bata pero agad ring tumayo at tumakbo sa gilid ng lansangan. Hindi na ini-report sa pulis na insidente matapos magkayos ang biktima at ang rider sa barangay. Nabunan din ng dashcam ang pagbangga naman ng motorsiklo sa van sa Minglanilla sa Cebu, linggo ng umaga. Sa video, mag-u-turn ang van sa barangay Pakidne pero nagtangkang lumusot ang motorsiklo na mabilis ang takbo at sumalpok sa van. Nakatayo naman agad ang rider at nakapag-areglo sa driver ng van. Posibleng masibak sa serbisyo ang MMDA traffic enforcer matapos mag-counterflow sa EDSA Parkway sa Quezon City. Nagpapatrol, AZ Lee. Ang 52 anyos na MMDA traffic enforcer sa nagawang pagkakamali ng pumasok at pag-counterflow sa EDSA Parkway. Sa video kuha noong Huwebes, July 16, sinalubong ng traffic enforcer ang isang bus sa northbound lane ng EDSA Busway